Gaano kalakas ang Kaiju number 8? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. At kikilalanin nga rin natin itong ating bida na si Kafka Hibino. So bago tayo magsimula ay pindutin mo muna ang like at subscribe button, pati na rin ang follow button mga bro. Paalala lang, na kung saan ang video ito ay naglalaman nga ng sobrang daming spoilers about dito kay Kaiju number 8 para nga ma-explain ko sa inyo na maayos. Kaya naman, tara, simulan na natin. Kafka Hibino, ang nagmamayari sa lakas ni Kaiju number 8. Sino nga ba ito? Si Kafka Hibino nga ay isang normal na tao na kung saan nagtatrabaho nga sa Monster Sweeper, ang mga naglilinis ng mga patay na halimaw. Pero bago nga siya mapunta doon, ay meron nga siyang binitawan na salita dito sa kanyang kababata na gusto nito pa rin. At yun nga, etong maging magaling nga silang mga captain ng Defense Force. Ngunit eto nga si Kafka Hibino sa edad nga na 32 years old, ay hindi niya pa nga rin natutupad etong sinabi niya sa kanyang kababata. Samantalang itong kanyang kababata na si Mina ay isa na ngang captain ng 3rd Unit na Defense Force. Kaya naman tuwing nakikita niya nga itong si Mina ay mas tumataas nga ang kanyang determinasyon para maging isang defense force tuwing naaalala niya nga itong kanyang sinabi dito sa kanyang kababata. At isang araw nga ay nakilala niya nga itong si Ichikawa, kung saan itong si Ichikawa nga ay nag-apply nga bilang magpa-part-time dito sa trabaho ng ating bida na si Kafka. At nang papatapos na nga itong kanilang trabaho at papauwi na nga itong si Ichikawa ay may biglang sumulpot na Yoju, na kung saan ito namang si Ichikawa ang inatake. At buti na lang nandito ang ating bida na iniligtas siya. At kala nga ng ating bida dito mga bro ay katapusan niya na. Dahil nga nagpahabol nga siya dito sa Yoju para nga maligtas etong si Ichikawa. Pero nagulat siya nang iligtas nga rin siya neto ni Ichikawa. At dito na nga rin dumating etong 3rd Unit Captain na si Mina. Na kung saan naalala na naman neto ni Kafka etong mga sinabi niya dito kay Mina. At bigla na nga lang siya nawalan ng malay at dinala na nga sila sa hospital. At hindi niya nga alam, dito nga sa hospital niya matatagpuan etong kapangyarihan neto ni Kaiju number 8. Dahil biglang ang pumasok ito sa bibig niya. At dito na nga siya nag-transform bilang Kaiju number 8. So dito naman tayo dito sa transformation niya mga bro. Gaano nga ba kalakas etong si Kaiju number 8 at ano ang mga abilities niya? So simulan nga natin dito. Unahin na nga natin etong strength niya mga bro na kung saan nag-i-increase talaga ng sobrang lakas, nagiging overpower siya bilang isang kaiju o humanoid kaiju mga bro. At ipinakita nga yan dito sa chapter 83 nang nilabanan nga neto ni Kafka etong si Kaiju number 13. At bumuelo pa nga etong si Kaiju number 13 para nga sapakin etong si Kafka. Ngunit sinag nga lang ito ng ating bida gamit lang ang isang kamay. At sinuntok na nga ito ng sobrang lakas na kung saan nabutas nga ang katawan nito ni number 13 at hindi na nakalaban. At tumungo naman tayo dito sa kanyang durability kung saan isasama ko na nga rin dito ang kanyang regeneration. Pagdating nga dito sa durability at regeneration ay kayang-kaya niyang i-dominate itong laban. Maski nga itong pinakamalakas na sundalo dito sa Defense Force sa history ay hirap na hirap nga dito kay Kafka. At ipinakita nga yan dito sa chapter 36 nang magsabayan nga sila mga bro. At para sa inyong kaalaman mga bro, etong kinalaban nga netong ating bida na si Kafka, etong pinakamalakas na sundalo dito sa history netong Defense Force ay ito ang tatay neto ni Kikoro Shinomiya. At siya nga rin ang may hawak netong number 2 weapon. Ito nga etong Kaiju number 2 na ginawa lang weapon, kaya nga overpower nga ang lakas neto. Pero kahit nga natatamaan niya nga etong ating bida na si Kafka ay nakaka-counter niya nga to sa pamamagitan netong regeneration niya. Na kung saan pag tinamaan nga siya neto ni Isaw ay kaya-kaya niya nga makapag-regenerate ng sobrang bilis. At tumungo naman tayo dito sa speed and reflexes neto ni Kaiju number 8. At ipinakita nga ito nang maiwasan niya nga itong mga atake neto ni Soshiro. At dun nga ulit sa laban nila neto ni Isaw ay pinakita nga neto ni Kafka itong reflexes niya nang maiwasan nga ang kanyang atake. Ngunit biglang ang bumaliktad itong katawan neto ni Kafka o ni Kaiju number 8 na kung saan tinamaan naman ng atake itong si Isaw. At sa oras na nga rin na yan ay ito na nga gumagana itong kanyang reflexes kung saan hindi niya na nga alam itong mga ginagawa niya pero nagagawa niyang iwasan at tamaan itong kalaban niya. At tumungo naman tayo dito sa energy emission na kung saan isa nga sa mga halimbawa nito itong pagsuntok. Bago nga siya sumuntok mga bro ay nag-iipon nga muna siya ng lakas at isasabay niya nga ito sa pagsuntok at i-release ito kaya nga malaki ang impact nito sa kalaban.
At tumungo naman tayo dito sa Energy Beam mga bro. Etong Energy Beam mga bro, eto ngayon parang magsusuper saan siya o nag-iipon siya ng lakas. At ang buong lakas niya nga maiipon ay gagamitin niya nga sa isang atake na kung saan kaya niya nga lumusaw ng isang kalaban. At tumungo naman tayo dito sa Kaiju Localization Sense na kung saan nararamdaman nga neto ni Kafka kahit hindi nga siya nagtatransform ng full form ay etong mga Kaiju na paparating o yung Kaiju na nakatapat niya na. At tumungo naman tayo dito sa Gigantification na kung saan sa laban nga neto ni Isaw at neto ni Kafka ay hindi nga nakontrol neto ni Kafka etong si Kaiju number 8 na kung saan biglang lumaki etong si Kaiju number 8 na kinagulat naman neto ni Isaw. Solid nga etong Gigantification, tulad nga ng expect natin sa Kaiju ay malaki nga talaga to, pero kakaiba nga etong si Kaiju number 8 dahil nga maliit ito, pero solid nga kapag natutunan nito ni Kafka dahil nga makipaglaban siya sa mga malalaking halimaw gamit itong Gigantification. At kapag hindi naman nakapag-transform itong si Kafka ay meron pa rin nga siyang alas na kung saan marunong nga siya makipag hand-to-hand combat na tinuro sa kanya neto ni Soshiro. At ang nakikita ko nga dito mga bro ay para nga siyang si All Might kapag naka-kaiju form siya, at pag naka-human form naman siya ay para naman siyang si Asta na kung saan etong mga nasasabi niya ay nagiging inspiration nga ng iba mga bro. May pagka-leadership nga etong si Kafka Hibino, kaya nga masasabi natin etong si Kafka Hibino ay hindi magtatagal ay magiging captain nga rin ito ng Defense Force. Pero ngayon nga dito sa latest chapter na etong Kaiju number 8 ay kinakalaban niya nga etong si number 9 na kung saan na-absorb niya nga etong kapangyarihan ni number 2, kaya nga sobrang lakas nga ng kalaban ng ating bida o neto ni Kaiju number 8 dahil nga pinagsama yun ng lakas neto ni Kaiju number 9 at Kaiju number 2, kaya nga hirap nga siya sa laban na yun dahil overpower nga rin etong si number 2 at number 9 mga bro. At dito nga sa history nga ng Kaiju number 8 ay eto nga si Kaiju number 9 ang isa sa mga pinakamatalinong Kaiju na nakalaban nila. Pero kahit nga ganon ay masasabi ko pa rin ang pinakamalakas na Kaiju ngayon ay etong si number 8 na kung saan hindi niya pa nga lang nade-develop etong mga skills o mga kakayahan neto ni Kaiju number 8, kaya nga masasabi nating overpower nga etong si Kafka Hibino. At marami pa nga tayong alamin about dito kay Kaiju number 8 at sa kanyang mundo. Kaya naman kung nagustuhan mo nga ang video natin ngayon at itong in-review natin about dito sa anime na Kaiju number 8 ay i-type mo nga sa baba ng ating video ay etong number 8 mga bro para nga sigurado kung nagustuhan nyo to. At madagdagan pa nga ang i-review natin about dito sa Kaiju number 8. At bago nga tayo magtapos ay shoutout pala muna sa kanila. Maraming salamat sa pagsuporta at pag-comment, pag-like at pag-subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat sa inyo mga bro. At syempre, abang-abang na rin tayo dito sa June 6 kung saan ilalabas nga etong Baki Hanma versus Kengan Ashura, kung saan i-review nga natin ang bawat battle dyan mga bro. So hanggang dito na nga lang ating video. Maraming salamat sa inyo. Peace out.